In this episode mga ka-wonder, dumayo tayo dito sa Barangay Concepcion, Busuanga, Palawan para makita at ma-experience natin firsthand ang isang seafood trading activity. Lahat na makikita nyo mga isda dito ay dinadala pa at binibenta sa Metro Manila. At ang iba naman ay ina-export pa sa ibang bansa. Dito ay malalaman na natin ngayon kung magkano ang presyuhan ng mga seafoods na direktang nabibili sa mga local fishermen at kung bakit pagdating sa Metro Manila ay mas mataas na ang halaga ng mga ito. Kung ready na kayo, tara, simulan na natin agad! Kita mo kasi laki na po ko. Grabe, kasing laki na oh. Kasing laki na po ko. Pag tinayo kasing tangkad na. So ito na yung mga isda ni ate oh. Tinining. Tanigi. Ay, dami. Tanigi. Tanigi po ito? Ayan, tanigi yan. Oh. Ito naman ay... Anong pangalan na yan? Canoping white. Canoping white. Naka-yelo na siya, no? Pagdating pala dito, kailangan ilagay kagad sa yelo. Ang laking lapo yan. Lapo. Lapo yan, ano? Oh, laki. So, yun yung mga malaking stop. Pero may paparating pa ngayon. May iba yung isang bangka. Ay, dalawang bangka pero isang bangka pa lang ang tumawag. A few moments later. Klase nyo na dyan ha. Klase na? Oo, medyo. Dito mo tayo nagmamadali. Magantay para kay Bruntong. Yan, lugi yan. Hindi yan kikita maayos. Bakit? Dahil mabot ng malakas na hangin eh. Tapos malaki na yung buwan. Hey! Malaki na yung buwan eh. Pero wala nang isdang maliliit. Kaya sabi ko sa'yo, pagkaliwanag ang mga isdang maliliit, tatago na yan. Mailap na. Nakikita nila yung lambat eh. So swerte yan na lang kung matabunan ng ulap yung buwan, yun, may maliligaw. So ito na yung mga bagong huling isda. Hango. Ang lalaki oh. Magkatawa pa yun lang. Ha? Marami pa yun. Ah! Marami pa yun. Palabas. So automatic pala pag nakahuli, nilalagay kagad sa yelo. Ha? Kaya nga eh. Yan oh. Dito boy! Tama na kayo boy! Ang lalaki. Ang dami pa dun sa ano. So ang ginagawa kasi nila dito mga ka-wonder, no? Pagkahuli nila sa mga isda, nilagay nila kagad sa may ice chest na may yelo. So tingnan natin ngayon dito kung magkano yung kuha ng per kilo nila. Hindi yan baga, akala man siguro baga. Mga gat yan. Laki.
Anong isda yan kuya? Yung kulay pula na yan? Pargo. Hindi. Pargo? Mangagat. Mangagat. Mangagat? Para din siyang, hindi ba yan yung maya-maya? Iba. Ayun. Iba din yung maya-maya. Ayun ang maya. Yun yung Ito. Ito. Ito yung maya-maya. Ito yung maya, ito lapo. Ito yung lapo. Ito yung lapo-lapo. Ang laki. Ito, maya-maya. Yan. Itong maya-maya. Tingnan natin. Hindi man yung baga-baga, ibang baga-baga. Maya ito. Maya. Maya kain. Sabihin nila, oh. Wala akong nakitang ganyan sa palengke. Wala. Yun nga sabi ko sa iyo. Yan ang malaki, Ang laki maya-maya. Oh, maya. Ayan o. Leg. Ilang kilo kaya isang piraso na yan? Meron kaya mga 10 na yan? 10 Wala, kilo? mga 7? 7 kilos. Yan. Ito yung panibago mo. Kita nyo, sariwang-sariwa pa. Yan ang lapo. Hindi, lapo ano yan. Kung tawag, mga pang-export yan. Ayan ang... Yun mo yung malaking isda, oh. Sabi ko sa'yo, nandun, oh. Doon ang malaki, oh. Ganay talaga, eh. Dito, darating din yan dito. Sabi niyo, nakaraan daw. Wala na. Wait lang. Don, diskarga na ito. Okay. Para maka-repack. Diskarga na daw yung laman ng... Diskarga. Kahit yung red horse, gusto ko lang sa ulit. Para malapit ang repakan. Kaya, no? Unang timbang daw! Pargo. 15 media! 15.5. Ang paghuli nito Ate Ning, nagkawil sila or naglambat? Kawil. Kawil, no? Ang kagayat mga nakalalaking ano na, isda. Okay. 1,500 bawat isang box. Ang laman ng... Medium. Kita din oh, ang laki ng isda ngayon. Lapo! First time. Kita mo kasi laki na po ko, oh. Oh. Gabi, kasing laki na oh. Kasi laki na po ko, oh. Pag tinayo oh, kasing tangkad na. 5, sarado! 4.9 lang. 5! 5 kilo. 5 kilo tayo timbang. Diretso timbangan yan. Kasing laki mo yung lapo nila. Ala, Abo, ito kasing mas malaki po oh. Sige, patong mo. Abo, 20 may... 21. 20 may 6. 20.6. Dito balik. Anong tawag dyan? Over na lang ilagay ko dito, ah. Timbang. Pangatlong timbang yan. Pangatlong timbang, over. Anong isda yun? Pangalan? Talakitok. Ang laki. Yan ang talakitok. Ala, mas malaki pa sa Bata bata. ang kinain mo, eh. Yan na yung sinasabi ko eh. Ito na yung mga nanay oh. Oh, yan, oh. 1, Grabe. 2, Yun ang nanay. 3, 4, 5. 5. Yan, kikita. Limang dangkal ang haba. Oh, pula. Huwag mo na. Ha? Saglit lang tayo. So imagine nyo kawander nyo gaano kalaki itong mga isda na nahuhuli dito sa Palawan. Sobrang Imagine. laki. Maliliit pa yan. Ang iba pa Yan dito po, isa sabi po, ni yan, Kuya mag-asawa. ay pang-export kung Mag-asawa quality. talaga Ayan yan. yan, dito na yung asawa oh. Ayan. Magkasawa talaga yan. Pwede, salamat na pwede. Parang maliit na Asawa yan. baboy na eh. Pangapat. 4, over ulit. Ay, no. Sawa kayo. Asawa Hindi yan. nagkakalayo. 19.4. Oh, 19.4. Babae ito, maliit eh. Over ulit. Ito, timbang na ito, ito. Timbangin mo na natin. Ito. Timayan oh. Sige. Panglima yan to. Panglima ito. Pulahan, pangalawang timbang na pulahan. Oh, 80, oh, 17 may. imedya. 17.5. Ako lang. Yan. Oh, pwede. Ang dami pa dun oh. Isang bangka pa lang yan mga kawander at may paparating pa daw. Sila na natin
Sulit na. Ito, kung wala kang 500, baka hindi mo mabili ito. Yan, sa Manila. Oo, totoo po. Next. Sa lahat ng to kuya, dadalhin pa Maynila po ito Manila lahat. lang. Eh, pa puro pula pa oh. Aba, puro pa baga-baga yan. Saan ang bagsakan sa Maynila to kuya? Sa Malabon din. Na Hanapin butas. mo lang yung box sa akin. Sa bayan. Malabon sa Ito, bayan. hanapin mo lang yung box nito. Raining. Kanino po nakapangalan to? Ray, Ray. saka sa akin. Raining. Kia, wag Kia. Lagi lang namin. Wag mo Kia. Ay, dadalhin ko na yung kapatid mo. Yan, depende natin ba? Yan ba? Yan ang mga anak. Yan may mga anak. Yung nakain ko pala kanina, sisiw lang. Andito pala yung malalaki. Hala. Tama pala yung sinabi ni kuya kanina, sisiw yung kinain ko doon sa palengke. Siya ang kapitan, yung nakapula. Oo. Ano yan? Vice Kapitan. Ayun. So ito pala yung kapitan ng barko. Ito yung vice kapitan. O yan o. Ang lalaki pa oh. Puro ano yan. Puro anak na yan. Timbang na natin. Malaki to. Banyera kaya? Ay, banyera. Walang doon? O yan, banyera. Hindi ko alam kung ilang kilo. Kaya tres yan. Tres o, tinimbang to. O, banyera. Siya ang may-ari ng bangka, si kapitan. Yung isa, Vice Kapitan. Yung isa. Kapitan Godo. Yan. Ano mo, ipakita mo yung mukha mo doon habang ina. Wow! Hanapin tayo. Magkikita to sa ABS-CBN. Baka magka-interesan. Para makita. Malay mo. Yan. Makikita na tayo sa ano ngayon. Sa YouTube. ABS-CBN to. Mang, Okay. 3 kilos ha. Binawasan. 40. 37. 47 to. Bakalis mo muna to. Daan tayo doon. Para hindi mahalo. Puting na lang ilagay ko dito ah. Malaki to. Ubus o, wala pa. Pa. Imagine mo yan, bawat isa oh. Oo nga eh. 16.5. Eh kasi sa camera, madaya. Sabihin, matiit yan. Kaptangkalin mo. Dang yung... Di ba? Opo. Medium yan eh. Sariwa. Kita mo yung bunga nga oh. Red na red. Asang. Red na red pa. Tingnan mo ito. Makintab pa yung mga mata. Yan oh. Sariwang sariwa. Dito kinakain namin, puro ganyan. Hindi kami kumakain ng first class. Sasakit siya namin. Sakit ang tiyan mo dyan pagka kinain mo yan. Pulahan. Puro ano lang kami. 11.9. Meron pa kang red? Ito ang pinakamalaki. Oo. Maya. Ayan, yan. Ay, ko yung Ayan o. Ayan kawander, baka isipin nyo, may daya o. Tingnan nyo, hawak ni ate o, ni ate Nining o. O yan, ganyan siya kalaki. Maya-maya yan ha. Maya-maya kain. Pade, yan lang pade. Okay. Bukas ka. Lagay mo sa timba ha. O dito, sa timba. Kunin mo yung tray ha. In English, full tray. Kailan ang alis nito, kuya, papuntang Manila? Mamaya din. Eh, meron pa doon, oh. Dami din pala kahit isang bangka lang gano'n na. Oo. Yun yung pinakamalaki ng huli. Pinakamalaki dito. Pag Midnight pa yan sila. Kulang-kulang ko rin. Ah, may buhay din dyan? Oo, sinabi ko sa'yo, di ba? May buhay. Ito. Ayun na pala. Isang bangka pa lang ito kawander, isipin mo kung gano'n na. Ha? First time natin ito nakita ngayon, oh. Ganito kalaki yung mga isda. Ito. May pambayo. Ito. Kalaki ito. Tapos Dalawa kayo, maya-maya. Ayan, may isang banyera na naman dumating. Ito, medyo malilit na to. Ito, small. Ito ang mga apo sa tuhod. KS. 36.5. Ilan? O, 25 ito, 34. Net. 34 net. Yan na lang. Di pa kalbi. Meron pa? Wala na? Lako.
over. Baka may ano na. Talakitok. Yung Kasama na sisig doon. PM, ganun pa rin. Ganun pa rin. May 20. kapala natin ng yelo. Tignan mo yung yelo ko, pang repack. Ayan. PM. 20. Sige, pakin ko na yan. Gino, tulungan mo si Kevin, Gino. Meron pambayo dito si Jason eh. Pakin ko na to. Unahin ko ito. May kawil pa pala sa bibig, oh. May pampayo! Kawin na, evidence. Oo. Ayan, halos di magkasyan, kuya, yung... Isa. Kailangan pang, ayan yung buntot para lang magkasya. Sa sobrang laki. Ayan. So, ibibiyahe na ito mamayang gabi. Gabi. Papuntang Maynila. Anong oras darating yan doon, kuya? Conforme sa barko, minsan mabagal eh. Yellow ba de? Okay, unahin mo yung talakitok malaki, sir. Tama na yung yellow na. Tama na para meron yellow kasi nga walang barko. Walang barko. Balik tayo dun sa may ano, sa may bangka. May nakita akong kakaibang isda dito, ah. Ito. Anong tawag sa isda na to? Pakol yan, sir. Pakol. Laki, oh. Kasing laki nga ng plato. Mas malaki pa sa plato, eh. Pakol. Ayan, dito pa. Daming huli. Ayan. Magkano inabot yung kita nila, te? 33,000 po. Ayan, inabot nila 33,000. Opo, 139. So maghati-hati pa yan sila, te? Opo. Tatlo. Ilan ba sila? Tatlo po. Tatlo. Okay na. Let's try to understand this list. The first column represents the name of the fish o yung pangalan ng isda. The second column represents the weight in kilos o yung bigat o timbang sa kilo. The third column is the price per kilo o yung presyo ng isda per kilo. And the last column is the sum or the total of the weight of the fish multiplied by the price per kilo. Alamin natin ngayon ang mga pangalan ng isda. Pulahan. Ito yung pulang isda pero hindi siya lapu. Second is the lapu o yung grouper fish. Ito namang salitang over, ang ibig sabihin ay overweight o yung mga sobrang malalaking isda na may mabigat na timbang. Puti talakitok is yung trevally. KB is kawil big and KM is kawil medium. Ito yung mga isdang bitilya or the emperor fish. And lastly, KS is canoping small at yung KSS naman is yung canoping extra small. Ito yung total na napagbentahan ng lahat ng isda. 33,139. Akala ko nga nung una ay ito na yung paghahatian nilang tatlo. Hindi pa pala. Dahil ayan, panoorin natin to. So, sa 17,000 na po na yun, krudo, pagkain, ganyan, mga kape, nylon. Nylon, kasama yung nylon. At least yung pamain, hindi na binibili, ginuhuli na lang yung pamain. Minsan po, nagabili po. Minsan nagabili Tauban din. po na yun. Tauban po dyan, yun, dala po namin. Yes, sasabi ko sa'yo, pagka walang Oo, pamain, mahirap. mas mahirap, ano. Pero pag may pamain naman, Kung may dala pong pampain sa laot, mga 5 araw, 4 yan. Pero kung wala, Kung abot wala. ng isang linggo, may So, kung matumal naman yung ano nila, yung huli nila, probably malinis na yung isang fisherman sa isang buwan ay kumikita ng 20,000. Ayan. So parang mas okay pa pala yung buhay ng fisherman kaysa sa mga magsasaka, no? No?
Baka dito lang din banda sa may Palawan. Kasi parang marami pang isda dito eh. Pero parang bandang Luzon, parang wala na yung masyadong nahuhuli yung mga mangingisda doon eh. Kasi No? mga taga Mindoro, dito na sila. Dito din nangingisda. Oh. So, ayan ha. Narinig nyo, sabi ni ate eh. Kahit yung mga taga Mindoro, dito na rin banda pumunta sa Palawan para mangingisda. May reels din kayo? Facebook? Paminsan kayo. Spirit TV. Sa Facebook? Opo. Pag mahihina lang ang bagyo sa ibang lugar, biyahe yun. Saka mabilis ang dating ng isda. Yung sa Atienza? At yung ano, yung Togo. Ay, yung Tugo mas mabilis. Ibig sabihin yung Atienza mas mabagal pa yun. Mabagal yun. Mabagal yun, 20 hours minsan yun eh. 18 hours ganyan. Ano siya? Maliit lang na barko? Maliit din sa doble mo yung Atienza sa Togo. Yan yung ano dito, ganyan ang buhay niya. Okay, ito muna unahin mo kay first class oh. Mamaya na yung hindi first class. Yan, unahin mo. Tama yan. Tingin konti. Lansan na. Yan. Tatlo pa. Saan? Sipin mo, matumal pa to. Sa dami ng nahuli na to, matumal pa to ah. Tumal yan. Totoo yan. Ibig sabihin, pag talagang daming huli, baka punong-puno yung bangka na ano. Yung ano na to, yung laot nila na yun sa palaran ng kumita. O, bade. Yelo, bade. So ito yung dangkal ko mga kawander. Tingnan nyo ah. Oh. Halos 2 dangkal. Yan ang Malaki, masarap iyawin natin. parang plato na kalaki. Yan ang iyawin natin. Oo, yun. Kumakain ka ba yan? Opo. Ay, iyawin natin. Eh, bibihira nga makain nyo. Baka sa Maynila, hindi mo na mahanap yung mga ganong klaseng isda eh. Yan oh. Yelo, bade. Nasaan na ko yan? Doon, nagkakarga yung ano? Panel? Bade, tama na yelo, bade. Ice, bebe. Dapat ito, ang mga huli niyan, mga siyam na box. Okay, ito muna kayo. Okay, ito muna. Dalawa pala ito eh. Hindi ba nag-request yung mga guests nyo kuya ng ano, ng mga isda? Baka hindi nila alam no? Yan. Yan o. Taba pa ito. Aba, yung nag-order ng talakitok. Hindi na yung kukunin. Bakit? Kukunin nyo, nag-iwan yung number. Hanggang mo. Talik. Timbang na yun to. Ha? So ito yung danggit. Ang pinaka-regular daw dito mga kawander. Danggit yan. Kahit dyan lang sa gilid-gilid. Nahuhuli. Nalalambat. Dito lang yan sa mga ganyan. Plastic ba this? Ang lalaki ng mga danggit na to kaysa yung mga nakikita natin ginagawang tuyo sa palengke. Mas malaki ito. Yan. Ito yan. Ito parang ano to, bidbid. Yan. May nakita ako nito sa palengke. Ang laki, ang haba. Lumalaki yan. Malaki din to. Ito yung mga regular dito yan. Balak? Bade, amoy mga ito, bade. Ha? Amoy mo yung isda. Lagyan mo dito ha. At ano isda? Oo, matinig ka dyan ha. Ito. Cuttlefish. Cuttlefish, ito yung ginagawang pamain sa mga kitang. So, Yan, harap mo. ginagawa lang pain to dito oh. Ang mahal niyan sa palengke sa Manila. Talagang bukid. Saka yung tamban. Ayun pala, yung tamban, yung dalagang bukid. Saka yung cuttlefish kanina na ginagawa lang na pamain. Yan ang tamban. Anong ginagawa dito kuya? Ano lang? Pamain lang ito? Ina-export yan eh. Ay, Ginagawang in-export crackers ito. yan eh. Oo nga. Ginagawang crackers yan. Akala ko to kanina pa, ano lang, pangkain lang. Yung iba pinapamain. In-export yan. Ito maganda maniguro na kayo kasi liwanag. Walang makakuha kagad. Malaki oh. Yelo, bade.
siguro marami ng pera ito si James kaya wala pa pinagtagastos. So nalaman natin ngayon mga ka-wonder that these are the factors na nakakadagdag at nakakaapekto sa mataas na presyo ng mga seafoods. Una, sa paghuli pa lang ng mga isda sa dagat ay kailangan na ng mga mangingisda natin ang gasolina at supply na pagkain. Na alam naman nating lahat na mahal ang presyo ngayon ng gasolina at ang mga pangunahing pagkain. Pangalawa, bumibili din sila ng mga pamain. Lalo na pag maliwanag ang buwan ay mahirap makakuha ng pamain. Pangatlo, mataas ang presyo ng yelo. Doble ang gastos ka-wonder dahil kailangan ng yelo sa paghuli at pagtransport ng mga isda. Pang-apat, gastos sa tracking ng isda papuntang pantalan. Pang-lima, gastos sa mga tauhan o yung labor. Pang-anim, mataas na shipping cost papuntang Manila. At pang-pito, pagdating sa Manila ay dadaan ulit ito sa kamay ng isa pang middleman bago mapunta sa mga tindero sa palengke na namumuhunan din lang. Thank you very much for watching mga ka-wonder. Kung di mo pa napanood ang DIY adventure trip natin sa Coron, Palawan, aba, panoorin mo na! Ikaw din, kalahati ng buhay mong mawawala.